Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay para po magkomento dito po sa nangyayari sa ating bansa, lalo po sa politika mga katambay. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong nakaraang araw po, talagang ang mga media, walang tinututukan po ang ating mga media. Hindi nawawala po sa balita ang mga Duterte. Ito po, pati po yung galit ng mayor ng Davao dahil nga sa pamumulitika po sa Davao ay talagang hindi na rin po nakapagtimpi ang mayor ng Davao. Ito po si Mayor Duterte, Mayor Baste. Ito po, pakinggan po natin ang balita sa News 5 at kung paano po sila magsalita about sa mga Duterte, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Dinakbakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May sa paon yung tawanan, kita sa paon yung tawanan. Pag mo pala paon yung tawanan po. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa mga ambisyon kinabuhi general nga nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Iabot sa diri na nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa set-off ceremony naman, Mga tambay, talaga hindi naman makatotohanan. Sino magre-responde ng 3 minuto lang? Napakatindi naman nung kapulisan na yon na galing po sa appointee po ng bagong Pilipinas, mga tambay. Itong mga general na ito. Sino ba hindi manggagalaitin ng mayor? Nakikitino-tino ng lungsod mo. Walang masyadong problema sa krimen at sa droga. Tapos ganyan ang gagawin mo, balasaan. At 3 beses, wala pa sa loob lang na 1 araw, kung magpalit ka ng mga regional commander mo o mga hepe mo, mga commander mo sa mga istasyon. Ganun na lang. At tanggalin mo yung mga matitinong pulis na naglilingkod doon ng matino sa Davao, na walang mga kaso, walang mga involvement. Di po ba? Talaga kahit naman si Kamanong magmumura noon. Pagka ganun ang ginagawa mo, sinisingle out mo. Dahil palibase, Duterte ang mayor. Dahil nakikita rin ng mga Pilipino yan, tayo at si Kamanong, nakikita rin ang ginagawa sa kapatid na Vice President pa naman. Kung bawasan nila ng seguridad, ganun-ganun na lang at nanggagaling pa ro yan sa krame. Sino ba ang nasa krame, mga katambay? Tanong ni Kamanong. Sino po ba ang PNP chief na nasa krame na sinusunod po nila ng regional director o general? General din po yan, mga regional director, mga katambay. Basta Duterte, talagang nakikita po ng mga Pilipino kung paano po bakbakan ng bagong Pilipinas. Tahimik ang Pangulo riyan. Tahimik. Samantalang ang mga Duterte nagpabango sa pangalang Marcos, mga katambay. Hiyang-hiya ang mga Duterte sa mga Marcos, mga katambay. Nakabalik at bumango ang pangalan, nailibing ang magulang. Nung maupo ang Duterte, pinabango ang iplidong Marcos. Pinalibing ang magulang. Sa loob ng 6 na taon, hindi nagkaproblema ang pamilyang Marcos sa mga Duterte. Nakabalik sa pwesto, nanalo. Lalo pa ang ang sinasabing junior, mga tambay, nanalo.
sa tulong po ng mga Duterte, lalong-lalo na ng Vice President Sara Duterte, sa tulong na sinasabing unity team, pinagbigyan para lang tumakbo, imbis na siya ang tatakbo dapat, pinagbigyan niya dahil sa panliligaw ng mga Marcos sa pangunguna ng kapatid, ang ate, para lang mapapayag na mag-step down si Sara. Di po ba? Alam po natin yan, hindi po tayo tanga, mga tama, hindi tayo, alam na. Kaya lang, ito po ang napala ng mga Duterte, mga tambay. Magmula sa ama na pilit pinababagsak at pilit ipinakukulong sa pamamagitan ng ICC, nahandyan na sa Kamara ang mga magigiting na walang kasalanan, walang mga bahid na korupsyon. Sa pangunguna po ng dating senador na si Laila de Lima at si Antonio Trillanes, mga katambay, na tumitistigo, idinidiin ng ama ng mayor ng Davao, diyan sa EJK, mga katambay. At yung Vice President, tinatanggalan seguridad, inaalam pilit kung saan nakatira ang pamilya. Ganyan katindi. Babawasan mo seguridad, tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi na po political, harassment ng pamilya Duterte. Ngayon naman, sa Davao naman, mga katambay, ang ginagawa sa Davao, talagang mapapamura po ang mayor ng Davao. Samantalang ang problema ng Pilipinas ay nasa Luzon. Nangunguna sa problema ang Luzon, lalo sa droga, lalo sa Metro Manila, mga katambay. Di ba? Sikat na sikat ang ating bansa, lalo sa pangunguna sa Southeast Asia. Number 1 tayo, mga katambay, sa krimen. Ang Maynila at ang Quezon City, hindi nag-aanuhan po yan, nagkakarera po sa unahan yan. Pero ang issue po ng kapulisan, ng krame, nasa Mindanao lang ang problema. Na wala tayong nababalitaan sa Mindanao na nagkakagulo ron, lalo sa krimen at lalo sa droga. Ang masasamang tao lang ang nagkakaproblema sa Davao. Sila po ang malaki problema ron. Yung matitino na katulad ni Kamanong na sumusunod sa batas, walang problema sa Davao si Kamanong. Bakit ka matatakot sa Davao? Kung ikaw sumusunod sa batas, wala kang ginagawang masama. Ang matatakot lang sa Davao, yung gumagawa ng masama. Yung mga nagbibisyo ng bawal. Di ba? Bakit po kaya ngayon? Pinuprotektahan po yata ang mga gumagamit ng mga pinagbabawal ng gamot. Bakit po kaya? Mas mahal na mahal po ng kapulisan po yata natin ngayon. Ang krimen, ang droga, dahil hindi po nila sinasawata sa Metro Manila ang laganap na droga, laganap na krimen, holdapan, randing and tandem, kidnapping. Di po ba? Ano ginagawa? Na napakalapit ng Camp Crame sa Metro Manila. Kilapit-lapit. Pero yung syudad, yung Kapitolyo ng Pilipinas, mga katambay, Kapitolyo, nangunguna sa krimen. Natutulog po yata naka-air condition ng general. Hindi niya nakikita, hindi po yata nagbabasa. At hindi rin tumitingin sa international kung ano ang kategorya ng Pilipinas, lalo ng NCR. Sa buong mundo, pang-5 na po yata tayo sa kinatatakutan, lalo sa krimen. Ang ating bansa, Pilipinas, mga tambay. Sa panahon ni Pangulong Duterte, wala pong ganyang issue, mga tambay. Wala. Ang takot sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ang takot ay masasama. Ang mga kriminal, ang mga drug lord, ang mga gumagamit ng droga, mga terorista, mga kaliwang grupo ang takot. Ngayon po, baliktad na. Ang natatakot na po si Kamanong, ang matitinong tao sa ating bansa, natatakot na. Tayo na ang takot sa mga kriminal, takot na tayo sa mga drugista, takot na tayo sa mga randing in tandem. Open na po ngayon ulit, mga katambay. At takot na rin tayo sa ating mga barangay dahil marami na namang hindi natutulog nating mga kababayan na dilat ang mata sa kaagamit ng droga, mga katambay. Kaya, naikisimpatsya ako kay Mayor Baste sa nangyayari sa kanyang syudad, sa bayan ng Davao, sa city ng Davao, sa ginagawa po ng nasa Krami daw,
Sino po ba ang unang boss ng nasa krame? DILG Secretary. Sino ang boss ng DILG Secretary? Ang Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Hagdan-hagdan po yan. May mag-uutos, tapos may mag-uutos ulit. At susundin naman. Nakaagulat lang po, mga katambay. Tapos sasabihin nila, hindi pinupolitikal, walang harassment na nagagawa sa pamilya Duterte. Hindi tinatantanan ng issue, ng problema, ang isang syudad, lalo ang isang syudad ng Davao na nananahimik sa mahabang panahon. Nung umupo lang ang bagong Pilipinas, nagkaproblema. Parang lahat ng krimen nasa Davao na lang. Lahat ng adiksyonnes, lahat ng bulto-bulto, tinutuniladang droga nasa Davao lang. At kailangan magpalit. At palitan lahat ng mga pulis doon. At ilagyan ng matitino. Parang yung mga pulis ng Davao ay puro salbahe, puro kurap, puro mamamatay tao. Samantalang sinasabi nga ni Kamanong, may index. Merong nagpapatotoo kung nasaan ang pinakamaraming bulto-bultong droga. Di umano, mga tambay. At napakaraming krimen. Nasa NCR po. Nahandun din po sa NCR ang general ng PNP chief na natutulog. Di umano, mga tambay. Nagihilik. Di umano, mga tambay. Mga may piring. Pagdating po sa NCR, ang problema ng NCR, lalo sa droga, korupsyon, krimen, nakapiring po ang mata. Di umano yata ng PNP chief natin. Pagdating sa Davao, nakatanggal po ang piring at doon lang po nakapokus. Mga tambay. Ganyan na po ang ating bansa ngayon. Napakatindi na po, mga tambay. Paano pa tayo, mga tambay? Tayong mga sinasabi nga ni Kamano, komento ni Kamano, paano po tayong maordinaryong tao lamang sa ating bansa na yung mismong mga leader natin na gumagawa ng tama sa bayan, nakakaproblema. Napakadali nilang gawa ng problema, issue, lalo ang media. Tayo pa, sino pa magpuprotekta sa atin, mga tambay? Mga kapulisan? Ano aasahan natin sa kapulisan ngayon? Nagtatanong lang si Katambay. Yung mga matitinong mga politiko sa atin, nagkakaproblema. Ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ang Mayor Baste, isama na rin natin ang Congressman Pulong na sinisingle out nila itong pamilya na ito, mga Katambay. Talagang pilit pinababagsak. Mismong kay tinutinong probinsya, kay unlad-unlad na probinsya, kay unlad-unlad na city, syudad, ang Davao City. Hinahanapan ng butas para mapasama ang mga leader nito, ng leader na ito, mga tambay. Nakasama po sa top 10 na pinaka-asensado, pinakamalaking income sa syudad, kasama ang Davao City. Pero sa pinakamalaking corrupt, krimen, droga, number 1 ang nasa NCR, mga tambay. Nandun po yata di umano. Nakakalungkot lang po. Pero ang tinatrabaho ng kapulisan natin, itong Davao. Kaya, mapapamura po talaga. Kahit sino ang ilagay mo ron, nakitinu-tinu ng syudad mo. Ganun ang gagawin ng kapulisan sa'yo, na utos galing sa, sa krame. Kitinu-tinu ng pamamahala ng syudad mo. Tahimik. Kampante ang mga kababayan mo sa Davao City. Tapos mayroong PNP chief na papasukan ka na hindi naman mahabang panahon na hindi nakakaproblema ang Davao. Bigla na lang nung magpalit ng liderato at mayroong inappoint na ang pangalan ng Eplidoy Marbil. Nakita na agad na malaki problema ng Davao. Hiyang-hiya naman tayo dito sa general na ito. Mga katambay, hiyang-hiya tayo. Di umano rito sa general. Tanging may problema lang Davao. Hindi nakikita ang laki ng Pilipinas. Napakaraming bayan sa Pilipinas. Wala nakikita problema kundi Davao lang, mga tambay. Kaya wala tayong magagawa. Talagang lalaganap at lalaganap talaga ang krimen at droga, korupsyon sa ating bansa. Kung ganito ang magiging pamunuan ng 6 na taon di umano sa ating bansa. Ganito. Nakapiring, parang mga kabayo, mga katambay, di umano. May mga piring, walang nakikita. Ang mga kapulisan natin ngayon, ang general, mga politiko,
Parang mga kabayong ikinakarera, mga katambay. Mga piring. Walang nakikita kundi pamilya Duterte lang, mga katambay. Pamilya Duterte lang ang nakikita nila na may problema sa ating bansa. Nakakalungkot lang. Napakarami nating isla, syudad, bayan, probinsya. Tangi lang, ibubukod tangi mo lang ang may problema. Na wala naman nakikita ang mga Pilipino na problema ang Davao at kay linis-linis pa at kay safety at napakaganda na ekonomiya ng Davao. Hindi kaya naiinggit lang sila, mga tambay, o natatakot dahil baka Duterte na naman at hindi na naman nila magawa ang gusto nilang gawin ng 6 na taon. Ngayon daw di umano'y saganang-sagana. Saganang-sagana raw ngayon, mga katambay, sa ganyan. Kayo na ang bahalang umintindi. Pwede natin baliktarin, mga katambay. Saganang-sagana daw. Talagang open daw, di umano. Nakakalungkot lang po. Muli po, si Katambay Manong, mga katambay, nalulungkot po sa nangyayari sa pamilya Duterte. Dito po, sa sinasabi ni Kamanong, 6 na taon, nanungkulan si dating Pangulong Duterte na hindi nagkaproblema ang mga Marcos, bumango pa ang pangalan, naipalibing pa ang magulang, nanalo pa ang mga Marcos. Ngayon, nung sila naging presidente, sila namumuno. Grabe po, halos gusto nilang ibaon ang mga Duterte. Di po ba? Gusto nila rin ilibing yata, mga katambay. Hindi nila pinababango, pinasasama naman nila. Baliktad po nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kisa ngayon, itinangi ka, ibinango ng iplido mo. Ngayon naman, ibinabagsak ang iplido ng Duterte. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob, mga katambay. Muli po, si Katambay Mano po. Nagpapasalamat po muli sa naagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamano. Salamat po sa mga nagsusubscribe at nagla-like at share po. Muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.